Yaw! Basta kangin. Isa. Yun. Thank you, Tesla. Oh, yun. So today mga par ay ano nga namin ngayon, vaccine ni Inday. Yung apat kasi yung vaccine niya mga par, no? So dalawa lang yung binigay sa kanya yung nakaraan, tapos ngayon yung dalawa uli para makompleto niya, para makompleto na Inday yung vaccine. Bali apat yung kulang niya. So kailangan yun sa school mga par, dahil pwede siyang ma-suspended siya pag hindi niya na-kumpleto yun. So pupunta kami ngayon. Yan, nag-aabang. Dito kami sa lobby mo par. Abang kami ng Uber kasi napakalamig ngayon sa labas. So mag-Uber na lang kami para hindi na kami mag-bus. Malapit lang naman mga par, no? Ano lang din. Mas maganda rin mag-Uber mga par dahil ano rin, $7 lang yung Uber, no? Tapos pag nag-bus ka, $3.30 yung isa o $6. Halos $7 din yun pag dalawa kami. So parehas lang, diretso pa yung Uber. Kaya yun, Uber na. Tsaka malakas yung hangin ngayon mo para. Ayun yung sa labas, napaka ano kanina, no? So ayun, may mga nagsasabi na hindi na pabaksinan si Inday mga para, nag-comment doon dati nung karang vlog natin. Pero hindi kasi po pwede kasi sa school yun eh. No, kaya may record kasi yun mga par, na mayroon kang ano mo siya, ilalagay mo siya, i-input mo siya doon sa website na binigay nila. Ilalagay mo siya doon para malaman nila na nakumpleto na yung vaccine na kulang niya. Tiningnan lang kasi noon dati mga par yung vaccine niya sa Pilipinas. Tiningnan ng doktor at yun, inassess niya na yun, 4 yung kulang niya. Ayun nga, no, nakaraan hindi pwedeng ibigay yung 4 na sabay-sabay, so 2 muna. After a month, babalik uli para doon sa 2. So ayun, kagagaling lang ni Inday sa school. Right, Inday? Kagagaling mo lang sa school, right? What? Kagagaling mo lang sa school. Yeah. Hindi na naman takot si Inday sa vaccine eh. I got a vaccine before. Yeah. Dito na yung aming Uber mga par. Tesla Model 3. So pangalawang sakay namin to, Tesla again. Let's go. Ayan o, Tesla. Talaga ng hangin. Oh. Look at this. Here, Inay. Ano ba yun? Ayan. Di alam. Hello. Hirap pala buksan na ito. Hindi tayo sanay. Pindot mga par. Hangin. Isa.
Thank you, Tesla. Hintay. Dito oh. Elsmer, dito na kami mga par. So pasok muna kami. Ni. Saan yung papel? Hintay. So ayan, dito na kami mga par sa loob, no? And nakapag-register na kami and hintayin lang namin yung tawag mga par. And yun. Wala dito yung doktor niya. Tumawag na rin ako kanina dito mga par bago kami pumunta. Wala dito yung doktor na nag-vaccine sa kanya nung una. Loki? Ano? Miss Sally? Sally, Dr. Sally. Sally, yun. Sabi wala daw dito si Dr. Loki. Dr. Sally. Yeah. Reminds me of a game called Sally Face. It's a horror game. Oh. I think she's nice. Yeah. The name Sally reminds me of a girl with blue eyes and blue. Who's Sally? Huh? Sally who? Blonde hair? The name? Oh, okay. Even. Very nice. Later. Okay, kami na mga par. Said, when I don't fly, Yeah. you get me Jollibee after. Ayun. Tapos na kami rito mga par. This one, oh. No, BMW? No, it's Honda. 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 Here, hindi. Ayun, tapos na kami dyan mga par, no, sa clinic. So ayun, mamaya kwento ko sa inyo kung ano nangyari mga par. Sakay muna kami. Yes, sir. So yun mga par, dito na tayo sa bahay, no? Hindi ko na kayo na-update kanina pala. Dumiretso kasi kami ng Scarborough Town Center. So nag-ikot-ikot lang kami doon, palipas oras mga par. Kami nila Inday noon. Gusto ko rin igala-gala si Inday doon. And ayun, hindi ko na natuloy yung vlog ko kanina mga par, no, doon patungkol doon sa vaccine ni Inday dahil ayun nga, pangatlong beses na niya, no? Pangatlong beses na niya pumunta sa vaccine mga par. Kasi nung una nga, kung naalala niyo yung previous vlog ko, pumunta kami doon na may ubo si Inday. So hindi siya nabigyan ng vaccine, no? And yun, i-share ko rin sa inyo na nagbayad po kami doon, no? Dahil wala na nga po kaming health card. Sa ngayon mga par, no? Kaming dalawa ni Inday, wala na po kaming health card, no? Dahil nag-expired na nga po. And yun nga, na-refuse po kami, kaya hindi po kami maka-extend ngayon ng aming uhip, no, dito sa Ontario. So kaya sumakto na kailangan ni Inday na magpabaksin. So yun nga, nakatatlong balik kami, no. Yung unang punta namin, hindi na baksinan, no. So kasi may ubos yung mga pano, so chinek naman na doktor, okay naman. Binigyan siya ng gamot, no. So binili namin yon. Pagkatapos after 1 week mga par, bumalik kami, no, okay na. So nagbayad uli kami, no. So ang bayad mga par kada punta is $80, no, $80, no. So nagbayad uli kami ng pangalawang punta, which is $80 again since Inday. So bali ang kulang niya mga pare, 4 na vaccine. So hindi pwedeng ibigay yung 4 na isang anuhan lang, no. So dalawa muna. Tapos after a month, bumalik uli kami, which is ngayon na mga par, no. Kailangan ibigay sa kanya yung dalawa, no, na vaccine. Pero nung pumunta nga kami kanina, kasi yung doktor na nag-vaccine sa kanya ay wala, nasa on vacation daw po, no. So ibang doktor po ang tumingin sa kanya, pero doon pa rin na clinic. So ang sabi, binigay ko lahat ng mga vaccine pa niya sa Pilipinas. Ang sabi niya, isa lang yung mabibigay niya, may bibigay niya dahil yung isa nga mayroon na siya
So ang payo niya sa akin, i-ano ko muna doon sa Toronto Health, yung lahat ng records ni Inday. At yung Toronto Health na yung magsasabi nung kung ano pang kukulang niya. Kung ano pa yung kulang niya, ika-catch up na lang niya, no? At yun nga, sasabihin, magbibigay doon instruction doon. So, ang gagawin ko mga par, so i-upload ko tong mga ilalagay ko doon sa ilalagay ko to doon sa ano mga par, no? Sa website ng Toronto Health, no? Ito yung mga vaccine ni Inday dati at saka ngayon. So, para mabigyan daw ako ng sila daw yung magde-decide kung ano pang vaccine na kulang ni Inday. So, yun yung payo nung doktor doon mga par, no? Nung pumunta kami kinina. So, ang binigay sa kanya isang vaccine, no? Isang vaccine na binigay po. So, at least nakatatlo na siya dito sa Canada mga par. Vaccine talaga rito mga par ay libre po yun kung may health card ka, no? Walang problema yan dahil pagpunta mo doon, hahanapin lang nila yung health card mo, hahanapin nila, pero unfortunately ngayon sa amin na expired na. Kaya kami nagbayad mga par, no? So medyo mahirap para sa amin ngayon dahil wala nga kaming health card. So si Inday naman naka-on process naman yung extension niya. So pagka nakuha niya yung extension ng mga par, no, ng study permit extension niya, yung in-apply namin, pag nakuha namin yung result mga par, ay i-apply pa natin si Inday ng UHIP, no? At yun pa nga, isa pa, hindi ko alam pala mga par kung anong proseso dito. So itatanong ko pa rin pala dahil wala akong trabaho sa ngayon. So hindi ko alam kung, kasi dati nag-apply kami ng UHIP. Ang requirements kasi doon mga par, no, kailangan may trabaho ko ng full time, no? At least 3 months. Tapos ayun, nanghingi ako ng job letter, no, doon sa pinapasukan ko. Tapos yun yung sinama ko doon sa permit ko. Pumunta ako doon sa ng Canada, no. Yun yung in-apply ko, no. Yun yung in-apply ko. Kasama sila mga paro, kasama yung si Mrs. tsaka ang anak ko, no. Bali under ko sila, no, kaya nakakuha kami ng UHIP. So sa ngayon ibang kami ngayon mga paro, ibang sitwasyon naman dahil ako nga walang trabaho at magtuturis nga ako ngayon, nag-apply nga ako ng tourist mga paro. So hindi ko alam kung paano yung UHIP namin ito, no. So kailangan kong puntahan doon sa Service Ontario kung ano yung dapat gawin namin mga par, no? Kasi importante yung health card, no, sa bata, lalong-lalo na sa Inday, no? Dahil hindi natin alam, baka, di ba? Hindi man natin pinagdadasal mga par, pero siyempre dapat tayo dahil malaki po ang gastos dito pag walang health card yung bata, no. Tayo din, isa pa, no, wala rin tayong health card mga par. So titignan ko rin kung anong magagawa natin. Pero yun, hindi man natin sinasabi na lagi tayong healthy din. So tatanong din natin mga par kung anong magandang gawin para sa atin, no? Para dyan sa health card na yan, kasi marami po ang talagang nag-aano dyan, no? Sa mga health card na yan, kasi importante po talaga yan dito, yung insurance mga par, no? At yun, kung may idea kayo mga par, no, sa sitwasyon namin, no, pwede kayo mag-comment dyan sa baba mga par para mabasa ko at magkaroon din ako ng idea, no, kung paano gagawin, dahil ito first time namin to, no, na ganito ang sitwasyon namin. So ang sitwasyon namin mga par ay mahirap po, no? Hindi po to basta-basta ang sitwasyon ngayon. Hindi ko po to inaano na yun nga, wala akong trabaho, no? Ito po ay para sa akin po napakahirap, no, na sitwasyon dito sa Canada. Pero yun nga mga par, na wala akong magawa wala akong magawa dahil hindi nga ako pwede magtrabaho dahil nga bawal na po, no? So kaya ang ginagawa ko na lang talagang support na lang kay Mrs., no? Kay Inday, ako nag-aano kay Inday. So lahat po ng mga pwede natin gawin, no, na habang nandito pa tayo at hindi tayo pwede magtrabaho, tayo po ang gagawa mga par, no? So yan lang, i-share ko lang sa inyo mga par, at kung may idea nga kayo doon sa sitwasyon namin, no, patungkol pa doon sa UHIP, no, pwede kayo mag-comment dyan sa baba mga par para mabasa ko at para magkaroon din ako ng idea. Pero pupunta ako doon mga par, no, sa Service Ontario para maitanong ko, no, kung paano kumuha kung anong mangyayari sa amin. Itatanong ko yung sitwasyon namin kung anong dapat namin gawin mga par. So yun, maraming salamat mga par sa inyo, no,
sa laging suporta, no? Kabayan Pedro Roque, shoutout po, no? Kina Kuya Elmer and Ate Yeye, maraming salamat po. Kay Kuya Mon and Ate Vina, maraming salamat. Ingat po sa biyahe, no? Pauwi ng Pilipinas. At syempre ang aking City Alliance family, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng lagi nakasuporta sa atin, no? Si Byrenier Perez, no? Sila Jan Sibog, no? Na nandito rin sa Canada. Taga Mississauga po, no? Si Parjan Sibog. At syempre ang aking Pinoy Tambayan, mga par, no? Sa Canada, no? Sila Mark Soria, Christopher in Canada, no? At mga kasama natin na pa-vlog, sila Canada's Adventure, Fam.Bookers TV, Andrea Jets TV, maraming salamat. Ayun, sa lahat po ng lagi nakasuporta sa atin mga par, thank you po sa inyo at sa palaging panonood sa ating munting channel. Maraming salamat at abangan nyo po, meron akong kikitain mga par, no? Iba-vlog po natin yan, no? Mga ibang nagba-vlog din dito, Kuya JDL at saka si Kuya JDL at saka si paring Jess Vlog, no? So isa po yung mga OG dito sa ano mga par, sa Toronto, no? Yung mga nagba-vlog yan, no? So maraming salamat at hinihintay lang natin yung ano nila mga par, yung kanilang message, no? Chat. Kasi ang balak nila dito lang sa may STC, dito lang malapit sa akin. So hindi tayo mawawala dyan, so suportahan natin yan dahil mga kasama natin dyan at syempre support tayo sa Pilipino mga par, no? Ganun yung gagawin natin dahil tayo lang po ang magtutulungan dito sa abroad, no? Wala pong iba. Maraming salamat mga par sa inyong suporta, no? At sana swertehin tayo ngayong 2026, no? At yun, huwag kayong mag-alala mga par, laban lang tayo, no? Habang may status pa, kaya pa yan, no? Mag-stay ng Canada, no? Basta iwasan po natin na gumawa ng hindi maganda, no? Para hindi tayo magka-problema in the future. Dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. Maraming salamat uli. To God be all the glory and we'll see you on my next one. Bye!